Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa nila dito. Yung hagdan talaga ang ano ang gusto kong magawa na sana. Si Kuya Ogie na naghalo. All around na to si Kuya Ogie. Ako na ang bagong labor. Strong! Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning people of the earth! Welcome na naman sa panibagong vlog. Ngayon ay Monday na po mga kapanalig. Itutuloy na yung paggawa ng ating hagdan. Yung mga ibang materyales pinahakot na ng mga tropa natin galing dun sa taas. Dumating na rin yung mga tubo na gagamitin natin dun sa kubo mga kapanalig. Ayan, nandito. Bali ano yan, 6 ata o 6. Lapitan natin. Mapapalitan na ang tubo. Ang tubo. Mapapalitan na ng tubo ang poste ng kubo. Oh, nag-rhyme ah. Ayan oh. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 4. So pagkatapos ng hagdan, tsaka natin gagawin yun doon. Tibay na yan. Diba? Kahit wala ng semento yan sa loob, i-welding na lang. Babaon sa ilalim. Babalik sa ano, babalik sa dating sigla ang kamalig mga kapanalig, no. Alright. Pinatigil ko muna yung ano, yung trabaho dito sa pagpapalitada mga kapanalig ni Kuya Ogie. Dahil magsisiksikan sila dito mamaya eh. Pag may naghahalo ng semento, meron naman nag-welding dito. So sabi ko kay Kuya Ogie, tsaka na lang namin ituloy yung trabaho pag natapos na yung hagdan, tsaka yung mga grills dito para hindi sila nag-aagawan sa space. Time check! 10:55 na mga kapanalig at nagsisimula na po mag-welding yung ating mga tropa dito sa labas ng kwarto. Ayan. So nakita ko kanina, pinutol na nila yung mga ikakabit doon sa pinakahagdan para ma-assemble na. Dumating na si Bossing, yung mag-a-assemble na itong pinakahagdan mga kapanalig. At ito kung mapapansin natin, nakapag-cut na sila ng mga bilog-bilog. Ayan yung gagamitin natin sa hagdan. Tapos ito yung mga kinat nila, ayan yung nasa gilid. Diba paikot yan? Yung nasa gilid na ganun, mga nakatayo mga kapanalig. Yung iba, hindi ko na alam kung saan gagamitin. Katulad nito, hindi ko alam kung saan gagamitin to. Pati ito, yung mga sukat na to, hindi ko rin alam. At saka ito, hindi. Makikita na lang natin mamaya yan. Nandun sila kay paring Usali kasi magpapagawa nga sila ng kubo, no? Gagawing bakal na nga mga kapanalig, parang yung sa akin. Yung pinaka-poste ng kubo ko, gagawing bakal na. Nakompleto na nila to, oh. Yung ating step ng hagdan. Pinupulido na nila yung mga gilid ng hagdan natin mga kapanalig, no? Yung ganito dinuduktungan na para maging close na siya. Ito yung mga tapos na. Ito. Ito pala yung mga tapos na. Mainit yan. Oo, mainit. Bagong welding. Nakasara na siya. Ayan, hindi ito. So, anuin pa yan para hindi nakakahiwa. So, kikinisin pa yan, no? Oo. Alright. Ano tawag doon? Yung pag kikinisin mo siya, babaping, no? Para saan yung mga bilog na to? Dito sa para ikot na lang dyan sa tubo kasi parang mas matibay. Papasok yan sa mismo loob ng tubo? Parang gano'n yung rehat. Di ba malapad yung tubo? Yan. Ay, ibubuka? Ibubuka sa tubo. Ibubuka pala. Dito naman pala. Ayan. Ayun. Papasok yung tubo. Okay, gets ko na. Para mas matibay dito. Okay, gets.
Pala yun. Nagkakaroon tayo ng idea kung paano gumawa ng ano, ng spiral na hagdan. Gumagawa na sila sa kabila. Opo. Oo. Pinakakay ko na. Kaya ko naman po dito. Dumating na po si boss kanina eh. Oo nga, oo. Yan na. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa nila dito. Ang galing mag-welding yan, no? 20 years old lang yan, no? Pag nakumpleto na yan, doon ako excited sa ano eh, kung paano nila itatayo yung tubo dito eh. Tas kung paano magiging itsura ng mismong ano, pag nakumpleto na yung hagdan natin. Marami ka na nagawang ganyan. Tatlo pa lang po. Sa ano sa trabaho mo kay bossing? Ay, Marami na. marami. Mga stainless na yung iba. Mahal siguro pag stainless. Dami na po ang experience. Ayos pala. Traffic. Eto para saan to? Sa hawakan niyo po dyan, Lego. Yung dito. Okay, okay. Ito nga pala yung kakapitan ng mga box na yun, no? Yung design kasi natin, ayun, nasabi ko na yung may mga nakasabit sa gilid. Makikita niyo yun. Napapaisip din ako dun sa ano, dun sa, 'di ba, i-curve siya. Paano kaya nila maki-curve 'yun ng ano, ng perfect na magandang, wala naman silang machine dito. Paano niyo ginagawa yung pre? Yung naki-curve niyo yung hawakan na paikot. Mano-mano talaga 'yon? Depende po, sir. Depende. So kung hindi matatapos tong hagdan natin ng mga 3 days, so 3 days ding hindi muna makakapagtrabaho si Kuya Ogie. Kasi dito nga tayo naghahalo ng semento. Ang hirap na pumesto pag doon sila sa labas. So pwede naman pala ano, sa labas sila gumawa mga kapanalig, dito maghahalo, tapos doon lang sila mag-welding sa may labas. Para nga naman matapos na yung ano natin, pagpapalitada kasi sayang din yung araw. Sasabihan ko mamaya si Kuya Ogie na pumasok na. Di ka na gumagamit tong ano, yung makapal? Hindi na. Ano, pumipikit ka na lang? Kasira ng mata yan. Pag sanay na, wala na rin sa. Oo. Di ba sumasakit mata mo dyan pag ano? Nung unang, Yung una lang. Pero pag ano na, okay na. Sanayan lang pala. Good morning mga kapanalig. So ayan, maliligo na ako para maumpisahan natin tong umaga na to ng mabango. Update ko lang po kayo sa pinapagawa kong hagdan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung kailan matatapos. Kasi kahapon po, yun nga, na welding na nila yung ibang part nito, siguro mga 4 na baitang.
Tapos tumigil na sila sa paggawa. Yung hagdan talaga ang gusto kong magawa na sana. Kasi meron pa tayong iniintay na grills, no? So nung Friday pa nag-set na gagawin dito lahat. Kaso ayan, hanggang ngayon hindi pa rin nakakasay yung ating hagdan. Hindi ko alam kung anong plano nila, pero sana mailagay na dito mga kapanalig kasi ayun talaga yung gusto kong mangyari dito. Kaya kinuha ko sila na sila yung gagawa. Tignan natin mamaya kung pupunta sila dito para gawin na. Tatlo lang kasi sila mga kapanalig eh. Kung Friday nagsimula sana ng maayos na gawa, ngayong Tuesday mga kapanalig, halos matapos-tapos na sana to. Hinihintay ko rin yung grills dito na makita eh. Yung mga nakaraan nag-cut lang sila dito. Yan, tapos putol na naman yung trabaho. O ngayon, iba kahapon ito na naman, tapos putol na naman. Hindi ko alam kung paano diskarte nila. Pero syempre, mas okay na yung kahit mabagal, basta maganda naman yung kakalabasan. Wala naman tayong magiging problema doon. Yun lang ang hinihiling ko sana, na pag na kompleto, maganda talaga yung yung resulta. So ngayong araw na to, pinapasok ko na si Kuya Ogie para maumpisa na ulit yung pagpapalitada sa likod. So kung maalala natin, kahapon hindi ko siya pinapasok dahil nga magiging masikip dito sa sa area. Gusto ko sana pagsamahin yung vlog mga kapanalig, no. I mean, gusto ko sana pagsamahin sa isang vlog yung kung paano sila nagumpisa at kung paano matapos yung pagkabit dito mga kapanalig. Pero sa ngayon hindi natin magagawa. Siguro makikita nyo tong hagdan sa mga makalawan na, o kaya hindi ko pa rin talaga alam mga kapanalig kung anong araw. So gagawa muna ako ng mga vlogs ko dito para makabuo ako ng isa, no? Update ko lang kayo kung ano pa yung mga gagawin ko dito o gagawin namin. Basta sila utol ay papasok yan, pati si Kanoy. Ang matitira dito ay kaming dalawa ni Junjun, pero magtatrabaho yan kay paring Osili. Teka, maya-maya na pala ako maliligo. Magdaldalan muna tayo. So parang yung ginawa ko dito sa sa sliding door natin mga kapanalig, pinagsama ko na yung vlog ko simula umpisa hanggang sa matapos na siya para maganda naman yung panoorin mga kapanalig. Kumbaga merong umpisa hanggang sa matapos na. Dito sa hagdan natin, bahala na mga kapanalig, basta update ko kayo kasi yung nga po, ayun ang isang magandang magagawa dito sa bahay ko, no, na hinihintay nating lahat. Ganito yung dahilan kung bakit kami malaki yung binabayaran namin sa tubig mga kapanalig, kasi kahit patayin mo siya ng maayos, ang lakas pa rin ng tulo niya. Kailangan yun talagang diin. Hindi ko alam kasi ilang beses na namin napapalitan tong gripo na yan, pero bandang huli talaga nasisira siya at tumatagas. Alright, nakaligo na tayo, pero may kulang, nakalimutan ko kumuha ng brief. Maliligo na rin pala si Utol. Papitas nga ng natin dyan, pa-harvest. Let's go. Nandito na rin si Kuya Ogie. Kung nakapasok si Kuya Ogie kahapon, siguro matatapos na to. Tapos na sana. My goodness. Nakapaligo na, fresh na naman. Malamig, parang may yelo. So, tsaka ko na po kayo i-update dito sa hagdan pag dumating sila ngayong araw na to. Mag-focus muna tayo dito sa ginagawang pagpapalitada ni Kuya Ogie doon sa likod ng bahay. Yan, inaayos na ni Kuya Ogie ulit. Ngayon, di na mapipigilan si Kuya Ogie, dire-diretso na yan para makita na natin ang resulta. Si Buboy, Kuya, papasok. Alright. Ay, papasok si Buboy. So meron tayong labor ngayon. Kahapon hindi na tayo ganong nakapag-vlog, hindi ako nakapag-upload, no. Kasi nga hinihintay ko yung magiging resulta nung hagdan kahapon. Siguro mamaya pag dumating sila, magkakaroon ng mga kapanalig. Hintayin ko na lang at hintayin nating lahat. Kasi Kuya Ogie muna mag-umpisa nung halo. Hintayin lang natin si Buboy. Ganyan si Kuya Ogie pag papasok na maaga. Siya na dumadali. Uy, buti na alala ko, bibili pa pala tayo ng semento. Pero sapat pa naman to ngayong araw nito. Kailangan maka-order na pala ako.
Dami ko kasing iniisip ngayon mga kapanalig, at halos halo-halo na. Kulang na lang, lagyan mo ng yelo para ano eh. Joke lang. Yun, naging halo-halo tuloy na palamig. Yeah. Nga, syempre nagpapagawa tayo. Iisipin natin yung bawat ano, yung ilalagay dito. Excited tayo sa mga bawat ano, bawat mangyayari. Opya. Malakas pa sa akin tuhod ni Kuya Ogie. Yung dalawang ano, nagtatrabaho dito kahapon, yung tropa natin, yung mga tauhan ni Bossing yung gumagawa ng ating hagdan, umuwi muna. Hindi natin alam kung kailan sila makakabalik, pero sana makabalik agad para maumpisahan to. Bali lang sako yung ano mo kuya, haluin mo ngayon. Ilang sako ang haluin mo ngayon? Dalawa? Ang i-ready pala. Dalawang sako muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 6 nang titira sa atin. Buti naalala ko. Dapat nung nakaraan pa tayo na, naka-order para na ibaba na dito. Silip muna tayo dito sa taas. Ayan. Ayun, makalat pa rin. Hindi pa tayo nakapaglinis eh. Saka na tayo maglilinis pag kumpleto na. Para hindi na ano, madudumihan. Ganda rin eh, no? Ay, si Junjun, no? Papunta na kila paring Useli. O, dyan ang kanyang trabaho ngayon, no? Kanya-kanya muna kami. Dito ako sa bahay. Sila utol doon sa kabila. Tapos si, ano, doon sa kabila. Marami pa rin tayong kulang sa mga switch. Ayan. Katulad niya yung mga saksakan. Pero may isa-isa na natin yan. Basta, ano, maayos lang dito sa loob ng bahay. Pag nalinis na, tapos pwede na ulit mag-wiring. Ayan. Dito lang talaga kasi pwedeng maghalo sa loob mga kapanalig, no, dahil nga palitada tayo. Hindi tayo pwedeng maghalo dun sa labas kasi mahaluan ng mga ano yun, bato-bato. Dapat dito sa part na to malinis. Di ba Kuya Ogie? Sana kung ano lang yun, yung mga tawag dito, buhos-buhos, pwede. Kaya napakalaking parte ng ano, ng sala na to mga kapanalig sa paggawa ng bahay. Kasi halos diyan lahat ano, nangyari yung haluan ng semento. Habang hinihintay pa natin yung mga mangyayari, ititiklop ko muna yung mga damit na nalabang ko nung nakaraan kasi baka mamaya matalsikan ng semento dito. Tsaka maalikabukan. Alright, let's go. Pandagdag na rin sa vlog to para makabuo tayo. Kahapon di tayo nakapag-vlog eh. Napasensya na kayo, medyo madilim. Pero pag ano, papalitan natin lahat ng ilaw dito ng yung malakas. Tapos yung malalaki. Para maliwanag. Para kahit saan tayo mag-vlog, saka man sulok ng bahay pumunta ay maliwanag. Ito naman, Pongkan! Nag-vlog ako eh. Aray ko. Malambing tong pusa na to. Ang kaso nga lang talaga hindi siya marunong magtago ng kuko, mga kapanalig. Lagi nakalawit kahit pag pupunta dito, maramdaman mo yung kuko niya na tumutusok sa balat mo eh. Mamaya na Pongkan! Medyo may ano lang tayo, problema mga kapanalig. Kasi nag-chat sa akin si Joshua, yung anak ni Kuya Ogie. Hindi raw makakapasok si Buboy kasi may lagnat. Kuya, hindi raw makakapasok si Buboy. Eh na nakapaghalo na si Kuya Ogie. Sino kaya pwede ano doon? Maipalit? Si? Enzo? Sige, sige. Sabihin ko kay Joshua. Nakapaghalo na kasi si Kuya Ogie eh. Tsaka sayang yung araw kahapon, wala nang trabaho. Yun lang din ang nagiging problema pag, ayun nga, isa lang ang mason tapos isa lang din ang labor. Kasi pag hindi makakapasok, magkakaproblema ang mason. Diba? Pwede naman natin gawing dalawang labor, isang mason. Kaso lang, ang magiging trabaho niyan,
eh parang maghihintayan na lang kasi kawawa rin naman yung mason pag dalawa yung labor, 'di ba? Eh ang gagawin palitada lang. Eh di maghihintayan lang yung dalawang labor natin na pag tapos na yung halo doon, pag wala na, maglalagay lang, maghihintayan lang silang dalawa, 'di ba? Sana makakuha tayo ng labor. Si Kuya Ogie na naghalo. All around na to si Kuya Ogie. Bigyan na lang natin ng bonus si Kuya Ogie. Siya na lahat dumali dito eh. Ang ano rin kasi sa ano mga kapanalig, pag yun nga kunyari dalawa yung labor, tapos subukan na yan, hindi talaga mawawalan yung parang nagtitingin ng kayo ng trabaho, parang naghahanapan kayo ng oy ba't ikaw wala kang ginagawa, kahit hindi mo sabihin sa kasama mong labor yun, eh naiisip mo yun sa sarili mo mga kapanalig, no? Kunyari ikaw galaw ka ng galaw, kilos ka ng kilos, tapos yung isang labor parang papetiks-petiks lang, naghihintay lang na matapos yung ano yung maubos, I mean yung semento para sa palitada, tsaka lang siya maglalagay. Pinapa-order na tayo ni Kuya Ogie. Kaso nga lang nakaalis na pala si Utol tsaka si Kanoy, i-chat ko na lang, tapos papasabay tayo ng tanse para sa pagle-layout. 20 piraso. So walang problema kahit sumobra dahil ipa-flooring daw doon sa labas ni Kuya Ogie pag sumobra. Pag walang nakuha ang labor, mukhang babalik na naman ako sa ano paghahalo ng semento, ako muna magle-labor. Kawawa naman si Kuya Ogie eh. Siya lang mag-isa pero inuumpisahan niya na talaga. Naka-order na tayo ng semento. Pinasabay ko na kay Utol. Ay, yung tansi pa pala. Saglit. Buti naalala ko. Saglit. Tansi. Isimula na si Kuya Ogie. Kaso hindi pa sumasagot yung ano, tinanungan natin kung may makukuha ang labor. Pag wala talaga, ako ang ano, magle-labor. Kakain lang ako. Wala ko si Kuya Ogie. Eh ganyan naman ginagawa ko dati. Pag gumagawa dito ng bahay, ako naghahalo, di ba? Sa ngayon, kumuha lang talaga tayo ng mason at labor. Siyempre para makapag-vlog tayo na maayos, nang tuloy-tuloy, hindi tayo pagod, makapag-edit. Eh dahil ngayon na wala, no choice. Natrabaho din kasi si Junjun sa kabila. Uy, kain muna tayo. Grabe, sobrang sipag ni Kuya Ogie. Kaya talagang may bonus sa akin yan eh. Bigyan natin para hindi naman nakakahiya. Let's go. Gandahan na lang natin yung ano, bigay ng bonus kay Kuya Ogie. Kasi sa totoo lang, tuwing umaga, pag wala pang magle-labor, siya talaga naghahalo ng semento, siya nag-iipon, siya yung nagbibistay. Uy! Huwag dito, Ming! Kumakain ako yung balahibo mo. Talaga. Yung nagbibistay, siya yung nag-aasikaso. Kaya malaking bagay din na ano, nakuha natin si Kuya Ogie. Napakasipag. Yung ibang mason hindi gagawin yan. 'Di ba? Syempre aasa yun sa labor. Ngayon ginagawa niya. Siya naghalo. Siya na naghakot. O siya pa magpapalitada. Grabe sipag. Ipon muna tayo ng lakas. Tapos na tayo kumain at ang sarap ng ulam. Tara, pahinga lang tayo konti. Aray ko. Sipag ni Kuya Ogie. Ano lang tayo, ipon lang tayong tubig, naubos na yung tubig sa drum. Baka mamaya mawala na naman. Problema na naman yan. Matatapos na oh. Alright. Tulin. Lakas ang tubig ngayon. Hanap lang ako ng gloves dito kasi ang tagal ko nang
hindi nakakapaghalo ng semento. Baka mamaya mapaltos. Hindi naman sa kaartihan kasi ganoon naman talaga mga kapanalig, di ba? Pag matagal ka nang hindi nakakapagtrabaho sa construction tapos bigla ka magtatrabaho, mapaltos yung palad mo. Kaya ito, gamit tayo ng protection. Ang nagkakakayo kasi sa akin ngayon mga kapanalig yung mga daliri dahil sa pag-i-edit, kakahawak ng cellphone, no. Pero yung dito nawala na ng konti nung natigil sa yun nga, yung sa pagtatrabaho. Lalo na ng mga panahon na nagbabakbak pa ako ng lupa dito mga kapanalig. Di ba talagang halos araw-araw yung ginagawa namin, kaya itong palad ko, ang kapal ng kalyo niyan dati. Meron pa rin naman eh, oh. Di ba, pero numipis na. Nakita ko tong gloves na binigay sa akin ni Ma'am Mayflor, no? Ito. Pang daw 'to, pang lamig, kunyari sa Baguio, ganyan. Doon sa Benguet pagpunta ka, maganda raw 'to. Kaya pala makapal siya. Naisip ko lang gamitin ko kaya sa sa paghalo ng semento para mas makapal, ma'am. Baka hindi na tayo makaulit. Nahalo na naman lahat ni Kuya Ogie. Ang gagawin lang natin ngayon, aabutan natin siya ng ng halo ng semento. Nakakabis din, ha? Yes! Siyempre dahil ako labor, pasasahuran ko din ang sarili ko. Siyempre baka ganahan ako. Sahod kasi ng labor, pagkasama pagkain nila 600, di ba? So akin na sa 1.5 arawan. Ako na ang bagong labor. Let's go! Naubos na yung halo ni ni Kuya Ogie, ang ating mason. Ayos din to, exercise. Maliit lang naman yung timba natin kaya magaan lang. Mababanat naman ang buto-buto natin dito. Yeah. Yun. Sayang. One down. Pagod na ako. Break time muna. Pagod agad, wala pa nga. Hindi ko na mabilang sa buong buhay ko mga kapanalig kung ilang beses ako nakapaghalo ng semento. Simula nung bata pa ako hanggang ngayon nung ginawa pa to mga kapanalig. Ang daming beses na. Kaya kahit pa paano may idea na tayo sa paghahalo ng semento at saka sa pagle-labor. Yan. Si Kuya Ogie ang tama ba yung word ko? One man team. Kahit mag-isa lang kayang kaya. Yan, mamaya may mga kasama na tayo dito. Parating na nga kasi yung maggagawa ng hagdan natin. So tututukan na ni Bossing yung paggawa. Tapos kumuha pa sila ng tao para magtrabaho doon kay Paring Josely. Yung mga tirang bakal dito pwedeng gawing kutsilyo to, no? Konting lang to, grinder, hasa. Pwede mo nang gawing kutsilyo to. Kung ano naman naisip ko, baka gamitin pa nila yan. Sa paghalo ng simento mga kapanalig, dito rin nagsimula yung mga pangarap ko no? Nung pagdating namin dito, hindi lang dito, doon pa sa kila Tatay Roman pa nung nagpatayo tayo ng kubo, tapos yung pinatayuan natin sila ng bahay, no? Doon tayo nagalo, tulong-tulong. Tapos dito, nung sa akin yung lupa, syempre ganun pa din, tulong-tulong kami, naghalo rin ako ng semento. Kumbaga, sa paghahalo na yon, nakabuo ako ng mga bagay na pwedeng mailagay dito. Ayan, yung sa kubo, nagkaroon ng patungan, nagkaroon tayo ng bahay dahil sa semento na to na, ayun, hinalo ko. Nakakatuwa lang.
So ano, inaayos na pala ni Kuya Ogie yung ano Ano mo? O, di ba, pre? pinatag na. Makakadaan na mo to, Makakadaan na. Simento na lang talaga kulang. Talisod kayo dyan, nakahoy. Oh, yung pag nadapa, delikado. Hanggang dito. May pagagapangin ko pa dyan eh, oh. So, ito, alis pa ito. Ito nga to. Saan ba ang ano mo, kuya? Ito yung hangganan yan eh. Dito, kuya. Tsaka doon. Dito, kuya. Sinisimula na pala ni Kuya Ogie na gawin yung kanyang daan. Oo. Dapat itong ano eh. Dapat itong puno sa gitna ng ano natin matanggal na rin para maluwag na rin yung daan ng ano diyan ng tao. Sigurat ang baitang yan? Ha? Sigurat ang baitang. Lahat patag? Para makapasok ang motor. Oo nga no. Miski wala pa semento. Pwede pasok ang motor. Wag lang uulan. Pre, ito muna kami ha. Yan, tatanggalin ko rin yan. Bung na yan, oh. Sabagay kasi pag patag na siya, masisiksik pa na masisiksik yun. Pag hindi naman umulan, pwede pasok ang motor no kuya no. Sige, tutulong ako pag ano. Pag may mga time na gumagawa ka dyan. Okay, back to work. Maganda nga yung ano, yung plano ni Kuya Ogie. Kahit wala pang semento, basta walang baitang-baitang yung ano, yung daan, eh makakadaan ng motor. Pinaalala ko lang, baka mamaya hindi kaya madulas. Sabagay kung hindi naman matarik, hindi naman madulas yun. Strong! Nakakamiss din yung ganito. Yeah! Dati mas malaki pa dito yung binubuhat ko eh. Pero hindi naman kalaki yan, sakto lang din. Hintayin lang natin maubos yung kay Kuya Ogie para hindi siya mabitin. Nakabang lang yan dito. Yan na. Pumupogi na yung likuran natin. Hindi pa tapos yung taas ha, may gagawin pa yan. Tapos may paposte pa dito. Kung nakapagtrabaho kahapon, abay, patapos-tapos na siguro talaga yan. Inaalala ko talaga kahapon yung mga gagawa. Eh hindi rin naman sila nakagawa ng tuloy-tuloy kahapon yung mga nagwe-welding. Kaya sayang yung araw. Oh yeah. Ang galing. Makinis na. Magsusot muna tayo ng sombrero kasi pawisin ako. Pag pinagpawisan ng ulo ko, nakikita ang nipis. So kailangan meron tayong protection. Okay na yan? Okay, safe din tayo sa sinag ng araw dahil sumikat na ang araw. Kahit umambon o kahit umulan, safe ang ating bunbunan. Diretso ang trabaho para sa ekonomiya. Tara na. Sayang naman yung araw ni Kuya Ogie kung ititigil natin yung trabaho dahil walang labor. Eh nandito naman ako. Anong silbi ng laki ng katawan ko kung hindi ko kayang gawin to, di ba? Isang araw na yun nasayang namin kahapon eh. So ngayon, hindi namin nahayaan na masayang ulit. Lapit na maubos. Nakatingin na to dun oh. Ha? Tama na muna. Okay, tama na raw muna. So abang-abang na lang tayo ng iutos ni Kuya Ogie dahil tayo ang labor. Tama na muna kasi konti na lang matatapos na to. Didiretso muna sa babayan kuya. Oo. Sa baba na. Para lilipat ako dumamo. Saglit, di pa pala sumasagot si kuya. Parang hindi pa natatanggap yung kailangan ng tansi. Importante rin yung tansi na yan.
maubos na yung tubig. Lagyan natin ng tubig si Kuya Ogie. Ganyan ang labor, kailangan alam lahat ng pangangailangan. Hindi na agad magsabi yung mason. Pag nakita mong ubos na, lagay agad. Ganyan, yung hindi patunga-tunga nga. Yan, lagyan lang natin. Yan. Importante itong tubig para magandang pagpapalitada dun sa bahay natin. Alright, baby. Yan ang trabaho ng labor. Kung anong kailangan ng mason, ibigay. Diba may stock agad oh. Dapat nga wala nang palitada yan kasi likod naman no? Hindi na makita. Gara ng no, ganun dahilan. Dapat wala nang palitada kasi likod naman yun. Sa harap naman lagi at titingin. Gara naman. Arurupok yung yung tawag dito. Yung pinaka hollow blocks niya. Perfect. Gagawa pa pala kami ng andamyo. Sabagay, uusod lang to, di ba Kuya Ogie? Oo. Doon no. Maglalagay lang ng suporta. So maya maya mga kapanalig, puputulin ko din tong vlog natin no. Dahil kahapon pa nga to, dinuktong ko lang. So magkaibang storya na to. Sabagay, sanay na naman kayo na ganun sa akin, di ba? Iba yung topic kahapon. Tapos yung ngayon iba na naman ang topic. So, parang nag-halo-halo na lang. No, maraming salamat sa suporta ha. Pero mamaya pagdating nung sa hagdan, syempre, iano din natin 'yon. Iba-vlog din natin, tututukan din natin habang tinutulungan natin si Kuya Ogie sa ginagawa niya dito. Para kahit papaano nagkakapalitan ng vlog, 'di ba? Habang nagpapalitada tapos ginagawa yung hagdan, 'di ba? Para hindi lang kayo sa isa nakapokus. Nakapokus kayo sa pagpalitada ng bahay, tapos pag sa hagdan naman doon na kayo mag-focus, ganoon lang. Pagkasabayan na lang natin sa isang vlog. Oo, mamaya tanghali dito. Ako ka mamaya? Oh, si Kuya Ogie maraming kilala dito eh. Ako kasi wala akong kakilala dito. Yung mga magle-labor. Sige, ayos yan. Kukuha pala si Kuya Ogie ng labor. Ayos, mamaya. Sana may makuha si Kuya Ogie. Marami namang kilala yan eh. Kagwapo. Ay, yun pa, nakalimutan ko pala paayos. Kuya JP, shoutout, nakalimutan natin ayusin yung drone. Maganda sana to, drone shot habang nagpapalitada si Kuya Ogie dito. Di ba? Kitang-kita yung likuran. Wala nakalimutan eh. Susunod na lang pagbalik ni Kuya. Tatapos na agad. Ganun lang kabilis yung kay Kuya Ogie. Meron pa palang kantuan dun sa may bintana. Basic na lang yan. So yun na nga mga kapanalig, eto na yung katapusan ng ating vlog ngayon. At pasensya na kayo kung hindi ako ganong makapag-vlog nga kahapon. Bawi na lang tayo. Hintayin nyo pa po yung ibang update dito. Maraming salamat. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.